140 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Samantala, patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat na siyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Bukod dito, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Krising na ngayon ay isang severe tropical storm na may international name na WIPA. Ito ay nakita sa layong 1,160 kilometers sa kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay ni WIPA ang lakas ng hangin na umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugso ng hanggang 130 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa habagat na pinalakas pa ng presensya ni WIPA sa labas ng bansa, ilang lugar sa Luzon ang makakaranas ng masungit na panahon ngayong araw. Sa mga probinsya ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, asahan ang monsoon rains o tuloy-tuloy na pag-ulan na may posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa, bunsod ng moderate to heavy at paminsan-minsang intense na mga pag-ulan. Sa Metro Manila, buong Ilocos Region, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Oriental Mindoro, makakaranas naman ng occasional rains. Ang mga lugar na ito ay posible ring maapektuhan ng pagbaha at landslide dahil sa katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Para naman sa Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, Zamboanga, Peninsula at Northern Mindanao, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na ulan. May posibilidad pa rin ng flash floods o landslide sa mga lugar na ito lalo na kung lalakas ang ulan. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang iiral na may posibilidad pa rin ng mga isolated thunderstorm. Kahit panandalian, maaari itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa bundok. Ayon naman sa latest weather advisory ng Pag-asa na inilabas ngayong umaga, narito ang inaasahang dami ng ulan dulot ng southwest monsoon ngayong araw, July 21. Posibleng umabot sa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, July 22, mas titindi pa ito sa ilang lugar gaya ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na posibleng makaranas ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan. Habang 50 hanggang 100 millimeters naman sa Metro Manila, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Sa araw ng Miyerkules, July 23, muling uulan ng malakas sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na posibleng magdala ng 100 hanggang 200 millimeters. Samantala, 50 hanggang 100 millimeters naman ang inaasahan sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Aklan at Antique. Tandaan na mas mataas pa ang inaasahang ulan sa mga bulubunduking bahagi ng bansa at mas lalala ang epekto nito kung basa na ang lupa mula sa mga nakaraang ulan. Samantala, gamit naman ng International Weather Model tulad ng European at GFS, parehong nagpapakita ang mga forecast na may posibilidad na maging bagyo ang low pressure area na namataan sa silangan. Bagamat mababa pa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 24 oras, posible itong mangyari pagsapit ng Miyerkules o Huwebes. Ayon sa latest data, inaasahan ng direksyon nito ay patungong hilagang kanluran, ngunit sa kabila nito, malaki pa rin ang epekto nito sa habagat na siyang pangunahing dahilan ng pag-ulan sa bansa. Bukod